basically, wala naman kaming formal education. So, happy lang pag pag interesado ka, you try to look for mga literature. No? It's a 1920 Art Nouveau yung style. Bahay na ba to style? Bahay na ba to? Kumbaga mas luma ito. Yung estimate namin dito is around 1880 to turn of the century siya ginawa. Ang gusot-gusot pa yung damit ko. Hindi nga, sir, eh. Sige. Paanong drama? Pag-klembang ko bukas, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan naman natin ang Panginoon at piling natin sa umaga ito. Sige. Okay, one. Yan si Sir Mike. Sir Mike Casinas. Sa nanay ko, kaso hindi ko na rin parang huwag na siya magulo. Itong unang-una, ito po yung bahay, nakauna-unahang itinayo nyo po sa we call it Bahay Asinas. Originally, yung house came from Lumban, Laguna, no? Galing sa Lumban. Yung the town famous for Barong Tagalog. Burdang Taal. Burdang Lumban, sorry. Oo. Wow. So, buong bahay siya, sir. Yes, oo. Tapos, dinismantle yung bahay, and then inassemble nyo na siya dito. Parang Las Casas din, sir. Yun, oo. Parang ganun. Yun yung... actually, inspired din kami doon sa nangyari sa Las Casas. Ang galing, sir. Sir, para magkaroon ka ng idea magbuo ng ganitong bahay, kailangan mo ng knowledge, sir, no? Yung marunong kang tumingin. Yeah, oo. No, sir, no? But basically, wala naman kaming formal education. So, happy lang pag interesado ka, you try to look for mga literature, no? Pictures para to broaden yung iyong kaalaman, yung knowledge mo about saan. Ang galing, sir. So, we call it translocated o transplanted house. Kasi maghahalaman ako so transplanted. So, we parang uproot yung house, then we transfer to another location to save it. Diba? Kasi otherwise, totally mawawala na siya. Yes po, sir. And alam naman natin na yung Filipino architecture, particularly yung Filipino house, is unique. And one of a kind, diba, sa buong mundo. Totoo po, sir. So, ito, sir, nakatira mother niyo po, no, dito? Yes, no? Sa ngayon, oo. But ito yung medyo naunang bahay dito sa San Pablo. Then, again, nag-follow na yung yung na-inspired siguro. Na pwede pala. So, ang ganda rin kasi dahil doon, maraming bahay na masesave. Maraming pwedeng tumulad. Tumulad, yes po. Ito ang nakakatuwa, kita nyo. The stairs leading to the main house. Sa 1920 Art Nouveau yung style. Art Nouveau. So if you will notice yung sa mga detalye, makikita mo yung makulado, yung mga bulaklak na yan, yung mga kalado. Kalado yun. May mga hindi straight yung lines as compared to dun sa Art Deco. Na mas straight yung line, no? Sa typical 1920 house, turn of the century house, kasi nga during that time yung Art Nouveau yung medyo sa fashion, yun yung during that time. And sabi mo, sir, kanina, yung hagdan originally straight. So ito ginawa nyo na lang siyang pael. Binali na. Kasi tinaasan namin yung bahay, so pag tinasan mo, so yung hagdan tataas din. So you will add more steps, no? So kaso pag in-straight mo siya, masyadong lalabas yung bahay. So we decided na baliin namin siya, parang mag-letter L, no? Actually, nung makuha namin yung bahay, yun lang yung original na baluster. So, nasira na yung original baluster. Nag-collapse na rin yung hagdan niya.
So kinuha namin yung original baluster, dinala ko lang dun sa mga pagawaan ng baluster. Then nireproduce. If you will notice, pati mga halaman yan, yung sinaunang halaman, yung ang henho. No? Ang henho. Oo, yung parang king's sa mga Chinese, fuyeng. Fuyeng plant, so parang king's plant. Itong alala ko pa yung mga lola ko, ganun ang halaman namin that time sa bayan. So, saka yung sedum, yung parang yung nakalawit na yun na parang they call it sedum. So those are old plants. Kumbaga, old kasi yun yung mga halaman during that, normally sa mga lumang bahay. Ito naman, mga dagdag na yung iba. Let's say, for example, itong vine na to, which is, orange yung flower niya. Pero hindi Ito, sir, ito. Yung vine, yan, oo. Ito yung orange ang Ito naman, swimay ang tawag nila dito. Ito, sir? Yan, oo. Anong tawag? Swimay. So, normally, we planted yung mga, mabango yan, no? Mabango. Kasi para pag season ng flower niya, pag aakyat ka sa hagdan, mabango yung maaamoy mo. Sa ibang bahay, kamuning. We put kamuning. Okay. Pero ito, pag gabi, especially pag maaamoy mo yan. Actually, pag nilapit mo yung ilong ko, maaamoy mo siya. Hindi, dito sa flower, dito fern, dito. Dito na lang ako sa taas, para mas maamoy. Gusto mo, pitasin mo. Ayan, lambutin mo na lang yung flower niya. So mabango daw ito. Hilahin mo na lang, mabango siya. Ay, oo, mabango. So, hindi na tayo papasok sa loob. Hindi na, kasi nandyan yung mother ni... Doon na lang tayo. Yes, siguro next yan. Oo. Pero ang papasukin natin yung bahay mismo ni sir. So, eto naman, sir, ang tawag dito is bahay. Yeah, we call it Bahay San Pablo. It came from San Pablo talaga. So parehong Laguna houses sila both. So that came from a barangay in San Pablo, hindi sa bayan. Kasi yung bayan ng San Pablo, nasunog yung buong bayan. From they call it the Great Fire of 1938. Nasunog yung isang side ng bayan, nagsilbing fire break yung plaza namin ngayon. Tapos during the war naman, nasira naman yung other half, no? But they're claiming before, yung mga sa pictures makikita mo parang pila yung hitsura ng San Pablo noon. Or mas maganda Pila Laguna. O mas maganda pa sa pila kasi doon mas malalaki yung houses. And yung mga lumang pictures and photos yung magsasabi na ganun talaga San Pablo before the war. The war. So ito naman, sir, ay ano namang architecture to, art? Ano naman to? Ito, mas malapit ito sa bahay na bato style. Bahay na bato. Kumbaga mas luma ito kumpara sa bahay so at Pinas. yung estimate namin dito is around 1880 to turn of the century siya ginawa. Based dun sa kanyang detail, based dun sa kanyang architecture, ornamentation, but mas siya, parang mas, kumbaga, normally mas malala, mas massive. Even though ito is mas maliit compared dun sa ibang bahay na bato. But yun nga, yung mga detalye niya is a typical of a bahay na bato. Yung bato yung baba, then kahoy yung taas. No? Sir, anong tawag dito? Ang nila, sabi ng source, ginagamit dati sa chocolate factory. Chocolate factory? Grabe, ang laki na ito. Paano nyo ito nadalo rito, sir? Boom. Boom talaga, no? Una siya lang. Tapos una ito lang. Ito medyo nilulumot na. So soon, lulumutin na rin yan. So ito naman, this bathtub came also from Hidalgo yan. Bathtub? Ginagamit siyang bathtub nung una. Kasi malaki, no? But normally, yung iba ginagawa siyang paliguan. Kahit ako, okay sa akin yan. Hidalgo. Ito naman sa mga tubo. No? Sure. No? Laki. Balas ng galyon. Tapos pagdala sa Manila, ginagawang pavement. Pedra. Tapos ito yung mga pandiunan. Yan yung cobblestone. Cobblestone. Yan yung nakikita mo sa Intramuros. Oo. Dati puro ganun ang Manila. Straight sa Manila. Piedra China. Grabe. Pero ito naman, ito yung Piedra Pinoy. Piedra Pinoy kasi... is medyo cheaper. Tsaka mas maliit. Hindi, parang 20 by 20 pa rin. Normal. Marami naman sizes yan. But before, dati 250 yan. Ngayon, 1.2 na. Ang niya, beta. Tapos siya, old wood. Mga poste. So anong tawag dito, sir? Batangas. Batangas dos.
Wala. So paano namin malalaman na Batangas dos siya, sir? Ay, yung kanyang kayarian. Kayarian. Normally, 2 drawers yan, saka yung mga palikpik. Oo. So, typical, they call it Batangas dos. So lahat po itong nandito sa baba ng mga furniture, sir, for sale. Yes. Oo. Actually, hindi naman 100%. Hindi naman lahat. Halos. Karamihan po, no? So, tambak-tambak pa lang. Yan. Antique to, sir, ano? Oo. That's Wow, ang ganda nito, oh. Yan. Original to, sir. Medyo palayong din. Typical ano to, Laguna Comoda. Laguna Comoda. Repro. Original. Original po ito. Pwede makita yung loob, sir? Oo. Kung makikita mo yung Wow. tatay loob. Okay lang, sir. So, mga lagayan ng cellphone. Galing yan sa pera. Kami ang show you yung pera ng US. Ay, ito, sir. Ito. Ganun na yan. Inspired by those yung pera sa US. So, ang edad nito, something mga 1920. Kasi yung... Oo, basta... Oo. Typical Laguna yan. Yung may mga suso ang tawag, mga paa. Suso. Ay, oo nga, suso. Ito naman, typical, ito yung reproduction din ng mga Laguna. Ito, repro na. Pero kita mo yung, pag nakita to ng mga mag-antique sa in situ, for example, o yung nakita nila yung the way it was constructed. Oo. Sabihin nila, ay, Laguna yan, Comoda. And, yan. Oo nga. So, solid na harap. Pero hindi pa to na-finish, kaya... Oo. So, Meron ka pa dito, sir, bed frame, oh. yan, maganda yung camera. Ito, antique to, no, sir, no? Oo, that's... Ano yung ano nyo? Yung camera yan. Ito. Kompleto yan, hindi pa lang na-assemble. Di ba? So, ito, isa pa rin ito. Totoo na upper table, no? So, balayong din. But, May pala yung... that's from ano yata from Visaya. Ito, antique to, sir, ano? Yan. Makita mo, oh. But balayong din siya. Balayong ang kahoy. Maalikabok lang, no? But alam mo na luma. Oo. O, di ba? Mga aparador pa, oh. Ito, sir, mga aparador mo from... Yeah. Kalimitan yan from Manila. From Manila. Yung mga Chinese. Ang mga Chinese, tsaka yun nandun pa. So, doon sa mga interesado, baka meron sa inyong gustong bumili, message nyo lang si Sir Mike Asinas sa kanyang Facebook. Actually, marami pa. Bodega pa na ngayon, over the soon, hopefully. No? Wow. Sir, may tanong ako, anong klaseng ano to, upuan itong Kapiya. Ano? Kapiya. Tawag. Kapiya. Ito makalat. So kapag natapos na yung showroom mo, sir, doon mo na siya ilalagay, no? Ito, for example, reproduction to ng... Ng Batangas Uno. No. Reproduction ng Laguna altar table. Altar table. But reproduction yan, hindi pa na finish. But we use mga old wood. Ito, sir, antique to. Hindi, reproduction. Reproduction na rin to. This Batangas dos yung tawag. This Batangas dos, pero 3 drawers. Oo. But ito, made of 100% din balayo. Itong nalayong yun, makikita mo yung haspi ng wood, no? So, yeah. Galing, ano? Galing talaga ng Made mga... by mga Batangas. Last Batangas master. Patong yung haspi ng wood, eh. And copied dyan from the mga original. Kaya mo ng balayong pag naluma, oh. Kita mo yung haspi nyo, galit na galit. Oo. Yan, yung mga dinimulo din na. Dini mo. Refectory table. Actually, hindi naman sila mga happy kung Chinese. No way. So hindi sanay si Sir Mike na magpakita sa video. Kaya hindi na natin siya ipapakita, pero kasama pa rin natin siya na mag-i-explain. Sige sir, sige po. Susunod lang ako. Sir, ang galing ng pagkagawa mo ito. Parang luma talaga siya. Kaya titignan nyo, oh. Actually, friend, pag pumunta kayo rito ng rainy season, ang ganda nitong tingnan. Ganoon? Kasi green lahat yan. Green. At tumutubo naturally dyan yung mga moss, mga fern. Oo. So,
iba rin yung bahay during the rainy season. Kailangan natin bumalik dito para makita So ngayon, natin since ito. summer, so yung bougainvillea naman yun. Oo, ang ganda ng bougainvillea, no? So, yan. So, akit ba tayo, sir? Oo. Akit muna tayo. Tukusin itong side na to, then pasok tayo sa taas. Sige. Okay, so ito pwede itong akyatin. Etong gate na to, pinalagay lang to ni Sir Mike kasi pag daw kasi may mga bata, para syempre maiwasan yung aksidente. Lalo na pag meron silang mga bisita, no? Kaya nilagay yan. Okay, sir. Katok muna tayo. O, di ba may knocker din, sir, oh? Wow. Sir Mike. Napakaganda ng bahay niyo. Wow. Parang gusto ko na tuloy magpatayo ng sarili kong bahay na ganito. Nakakatuwa yung mga butaka, sir, oh. Nakakatuwa yung mga butaka nila. Di ba mga original to, oh. Kita nyo naman yan. Di ba? So I'm sure naman alam nyo na kung bakit siya tinawag na butaka, no? Ayan. Tapos ito pa, 2 butaka. Grabe ang presko. Oo nga, ang cute, no? Kaya alam ko hindi gumagana. Grabe. Kita nyo, oh. Napakaganda. Emilio Alvero. So isang... Oh. Except this one. Ito naman yung Manton de Manila. Manton? Manton de Manila. Manton de Manila. Ginawa na lang nating pang-cover na table. Oo. Diba? Original naman ito. Sir, may tanong po ako, sir. Yung... Etong naka-ano na to, yan o. Nandyan na talaga siya nung... Hindi. Yung kisame na yan came from Kabuyaw. Kabuyaw na. Hindi na siya part ng lumang bahay. Oo, kinuha ko lang yan to kasi may napuntahan akong bahay na bumaksak yung ceiling. Oo. So, awa ng Diyos, ibinenta nila Yung ceiling, no? So, kinuha ko yan. Oo. Tapos Galing. namang the pulley lamp na to, which is yung medyo extra large yung size yan. That came from Santa Ana. Santa Ana, Manila. Oo, malapit. Actually, yung house na yun is nasa tapat ng Santa Ana Church. Talaga. After ng gasoline station. So, ibig sabihin, house? antique ito, sir. Oo, original yan. Wow. Di ba? Nakakatuwa. So, may kasama pang konting spider web. Oo. Oo nga, okay lang yung kasama yan, sir. Hindi na Kasama yan. Normally, yung mga plants din dito, di ba? Mga old plants yan. Papua, itong mga fan maiden hair. Oh, this one, no? Oh, this is the Cute na ito. fan maiden hair. Pako, no? Pako. Ang galing naman ng pako na to. Ang alam kong pako yung Saka, yung maganda yung kanyang paso. Oo. Galing, no? Lumang paso nung una. Mahilig ako magtanim pero minsan yung tinatanim ko, hindi ko alam ang pangalan. Tapos mga may begonia tayo, tapos may mga papua. So normally, old plant. Iba talagang bahay, sir, no, pag may halaman sa loob, no? Ibang-iba talaga. Di ba? Notice mo, Fer, mga pag binuksan na yan, so malamig na yung bahay. Oo nga itong mga ventanilla. This is the ventanilla. Oo nga, sir, no? Parang may pagka-Indian. Wow. Actually, yan yung isang galing, bahay kasi kakaiba. Oo nga. Kita mo, weathered na siya. Oo. Diba? Nakakatuwa. Iba talagang bahay na nasa province. Maglagay ka ng ganito sa Metro Manila, iba yung feel. Louver, para kung ayaw maluwano. Louver. Oo nga, no? So yung louver, sir, at saka yung kapis, nung original po yan ng bahay. So para pagka yung masyadong maliwanag, Oo. pero gusto mo pa rin pumasok yung air, so louver. Very nice. Tignan mo to. Galing yung simbahan. Sa simbahan to, yan yung pantayo ng sir, no? Part siya ng mga kandelabra. Kandelabra. Di ba? O kaya lagyan ng mga cereales na tinatawag. Suksukan ng mga cereales. Normally yung kandila. Oo. 2 kandila tapos isang cross sa gitna.
nagamit minsan sa mass o yung sa may posisyon. So, Ito sir, ano din to, antique na, oo. no? Grabe. Pero yung dila niya at yung accessories is additional yan. Dandila. Oo. Pero yung isa, yung tsapa, yan gumata lang yan. Inad ko na lang. O, inad nyo na lang po. But that chest came from San Pablo yan. So kaya San Pablo, di ba? palagay dyan. Tapos sir, ito mga repro na to sir, ano? Tama Yan, po ba? oo. Itong, yung chair na yan, it's a repro. Normal, we have a picture nawala. May picture kami niya ng silya na yan, no? Oh, Batangas Uno. Made of Balayo. Oh, made of balayong. Siguro mga ano na to, yan mga 15 to 20 years old na yan. Isa yan sa mga nauna kong Na-collect mo sir. gamit to. Emilio Alvero. Isang set. Ito yung kapartner. So kung may atay bed, may Emilio Alvero. O partner. Partner sila during that time. Grabe. Sikat during that time. O sila yung mga sikat during that time.